Pero hindi ko kaya. Kahit anong pilit kong magsalita o kumilos, may pumipigil sa akin. Isang bagay na hindi nakikita at mabigat, tulad ng hindi nakikitang mga kamay na nakadikit sa aking dibdib. Sinubukan kong manatiling kalmado, tahimik na nagdarasal habang namumuo ang takot sa aking dibdib. At pagkatapos, kadiliman muli. Naanod ako, walang magawa. Nang magising ako sa ikatlong pagkakataon, ang hangin ay makapal at mas malamig kaysa dati. Tumibok ang puso ko. Naramdaman ko siya ng mas malapit. Dahan-dahan kong nilingon ang ulo ko at ayun nga, katabi ko na. Nakatayo lang inches kung saan ako nakahiga. Itim pa rin ang damit niya. Ang kanyang muka ay walang laman, ganap na nakatago sa mga anino. Ngunit malinaw ang kanyang layunin. Pinapanood niya ako at hindi lang siya dumadaan. Naramdaman ko ang pagtulo ng pawis sa aking balat. Sa kabila ng malamig na hangin, nanginginig ang mga paa ko. Hindi pa rin ako makasigaw, ni hindi ko magawang umiyak. Kaya nagdasal ako. Paulit-ulit sa aking isipan, humingi ako ng tulong para sa proteksyon, para mawala ang figure na ito. Nang maglakas loob akong imulat muli ang aking mga mata, wala na siya. Lumipat ang hangin. Ako ay nag-iisa. Hindi ko nakalimutan ang gabing iyon. Kahit na pagkatapos ng nangyari, pinili kong manatili sa kwartong iyon. Siguro ito ay pagtanggi, o marahil ako ay naniniwala na ang aking mga panalangin ay nabuklod ng gabing iyon na parang pinto. Simula noon, hindi ako nagkulang sa pagdarasal bago ako matulog. At simula noon, hindi na bumalik ang lalaking nakaitim. Ngunit gayon pa man, sa tuwing sumulyap ako sa bintanang iyon, iniisip ko, nakatingin ba siya sa kabila?